Una sa ating mga balita, haharap sa kasong paglabag sa Wildlife Resources and Conservation Protection Act. Dalawang Chinese na nahuling may kahong-kahong anteater na natagpuan sa barkong sumadsad sa Tumataha. Ayon kay Mundita Lim, Director ng Protected Areas and Wildlife Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, kanilang kukumpisahin ang mga anteaters at sa pamamagitan ng DNA testing ay tutuklasin ang pinanggalingan ng mga ito. Kabilang ang mga anteaters sa mga nanganganib na hayop sa Pilipinas at pinangangalagaan sa bisa ng Republic Act 9147 at kilala din ang mga anteaters na mabisang gamot sa may mga kapansanan. Inihayag ni Lim na ang Tumataha Management Office ang maghahain ng kaso laban sa mga nahuling Chinese fishermen at ang PAWB naman ang magbibigay ng technical support. Balita pa, pinag-iingat ang publiko na mag-ingat sa mga butikang nagbebenta ng gamot kahit walang lisensyadong pharmacist. Napagalaman ng Philippine Pharmacists Association na may mga butika na prescription drugs na walang gabay ng qualified at licensed pharmacist kung saan dapat nakaagapay sa mga mamimili ng tamang gamot at medicinal dosage. Ayon kay Yolanda Robles, PPA Executive Vice President, nagsagawa sila ng pagsisiyasat sa Metro Manila at napagalamang 70% sa mga butika ay walang present licensed pharmacist. Paalala ng PPA na hindi ordinaryong tindahan ng butika kung kaya't mahalagang may sapat na kaalaman ng mga empleyado dito. Isang maling pagbibigay ng gamot ay maaaring ikapahamak o ikamatay ng pasyente.